Magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi. Welcome sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras po na ito. Ang ating topic ay the content and the means of justification. So kung paano po tayo ba pinawalang sala ng Diyos, ano po ba ang maging epekto nito sa atin? Sabi ng Galatians 2 verse 16 NIV version, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. Because the works of the law, no one will be justified. Okay, pinaalala po dito ni Apostol Pablo sa ating lahat na ang pag-justified ng isang tao sa harapan ng Diyos ay hindi base sa kasulatan doon sa kautusan ng Panginoon, kundi it is by faith in Jesus Christ. No? So because the works of the law ay hindi talaga tayo napawalang sala. Okay? Kasi as long as may batas, mas lalo natin nakikita na tayo po ay nagkakamali at nagkakasala sa harapan ng Panginoon. So ang pag-justified, ang pagpapawalang sala sa atin ay sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Okay? Yun po yung mandato ng Diyos na we have to believe on the Lord Jesus Christ. Okay? So we have to put our faith in Jesus Christ para tayo man din ay makasama ng papawalang sala din. Now, the content of justification, number 1, the forgiveness of sins. Okay? Sabi ng Micah 7, verse 18 to 19, who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Ganun po ang Diyos eh. Sabi nga dito, sino ang Diyos kagaya mo, di ba? Na nagpapatawad ng mga kasalanan, no? Pinatawad ang mga pagkakamali, ating mga lahat ng pagkukulang. Walang ibang Diyos na kagaya ng Diyos na mayroon tayo. The creator of heavens and earth, di ba? Na kayang alisin, kaya tayong patawarin. Nagkakasala man tayo ng maraming bisis, pero kaya niya tayong papatawarin, no? So, siya mismo ang gumawa ng paraan para ang tao ay mapawalang sala. Hindi po natin kayang alisin ang kasalanan sa ating katawan kahit ano pa ang gagawin natin. No, kahit pa magpasan ka ng literal na krus araw-araw, kahit pa magpapako ka sa krus, hindi po maalis ang ating kasalanan. But God can remove our sins. Kaya niya tayong patawarin kahit gaano pa kalaki ang ating kasalanan. Okay? Sabi ng Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. So nakita natin na nasa Kanya lang talaga yung pagkapatawaran, no? Redemption through His blood. Okay? Through the blood of Jesus Christ. Okay, the forgiveness of sin and accordance with God's riches of God's grace. So, isa sa content of justification ay ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Number 2, peace with God. So, magkaroon ng peace tayo sa Panginoon, no? Kapayapaan, no? Reconcile tayo, ibig sabihin, mapanatag tayo sa harapan ng Panginoon. Okay, sabi po ng Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. O, di ba? Dati tinuturing ka ng kaaway ng Diyos, ngayon ay pinawalang sala, pinatawad ka ng Panginoon. So, karon tayo ng kapanatagan sa harapan niya. Okay? So, yun po ang isa sa kailangan po nating maintindihan na nung pinawalang sala ka ay dapat hindi ka naliligalig, no, sa pagharap sa ating Panginoong Diyos. Number 3, the imputation of Christ's righteousness. Imputation ay yung paglagay sa atin, yung pagkalinisan ni Kristo, yung paging matuwid ni Kristo ang siyang ilagay sa atin. In 2 Corinthians 5:21, for our sake He made Him to be sin, who know no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So kita po natin na sa pamagitan ni Kristo
siya po ang nagdala ng kasalanan. Okay? At sa atin, ang righteousness. Okay? So, inalis yung kasalanan sa atin, kinarga ni Kristo. Di ba? Kaya nga siya napako sa krus para sa atin eh. In behalf of us, dapat ikaw yun. Tayo nagkakasala eh, di naman siya eh. No? But then, because God's love us, talagang ang ginawa ng Panginoon, namatay siya sa krus para sa atin. Siya ang nagdala ng ating kasalanan doon sa krus. Okay? Romans 4:5, however, to the one who does not work but trust God, who justified the ungodly, their faith is credited as righteousness. So, ginawa tayo ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan sa pamagitan ng ating pananampalataya, no? So, yung pananampalataya natin sa kanya ay naging credited o nagiging considered as naging righteous tayo. Yun po ang sabi ng Diyos kay Abraham, di ba? Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, then it is considered na siya ay righteous in front of God. Hindi ibig wala kang kasalanan, pinawalang sala ka na nga eh. Di ba? Ang Diyos po may karapatan na magpawalang sala sa ating lahat. Okay? So, kailangan lang may pananampalataya tayo sa Kanya. Okay? So, now the means of justification. Yun po yung content, no? Na binigay sa atin. The peace, yung forgiveness of sin, the peace with God, no? And then the imputation of Christ's righteousness. Now, we have now the means of justification. Paano po ba tayo napawalang sala? Una, because ang Diyos ang kumilos. Sabi ng Romans 8:33, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Ang Diyos po ang nagpapawalang sala. Okay? Siya po ang may gawa niyan. Sino ngayon ang magsabi sa atin na makasalanan tayo sa kanyang harapan? Siya na nga ang nagpapawalang sala sa atin. Di ba? Who will bring any charges against him? Sa harapan ng Diyos. Kaya nga tayo dapat patuloy na magpapasalamat at maglingkod sa Diyos dahil tayo pinawalang sala. Tama? Para bang isang tao, pinatawad ka sa iyong kasalanan, dapat naging kaibigan mo yung taong nagpapatawad sa iyo. No? Romans 4:5, however, to the one who does not work but trusts God, who justified the ungodly, their faith is credited as a righteousness. God who justify us. Tama talaga yon, no? Ang Diyos po ang nagpapawalang sala sa atin. Di ba? Noorin niya tayong matuwid. No? So, ang Diyos po may karapatan yan. At hindi po natin pwedeng questionin yan. Okay? Kasi siya lang po ang may karapatan para na ipawalang sala tayong lahat. Okay? Pero kailangan may kondisyon yung pananampalataya natin sa Kanya. Number 2, by grace. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Romans 3:24. Biyaya kasi ng Diyos yan eh. No? Kagandahang loob ng Diyos ang dahilan. Siya ay Diyos. Pangalawa, mayroon siyang kagandahang loob kasi. Kaya tayo po ay napawalang sala. Diba? Kaya po, talagang ang ating paglapit sa Diyos at patuloy na pagsisikap na mapaglingkuran natin siya, mabigyan natin ng karangalan ay karapat-dapat lang. Dahil sa ikaw ay makasalanan at dapat maimpyerno ka. Kaya lang, because of His grace, talagang napawalang sala tayo at hindi tayo karapat-dapat doon sa apoy ng impyerno. Titus 3:7, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Di ba? Karoon ka pa ng eternal life, no? Bunga ng tawag doon, isa sa mga bunga ng justification, ang ating pag-asa na buhay na walang hanggan. Kaya kung napatawad ka ng Panginoon, di ba? Salamatan mo ang Diyos kasi hindi ka lang napatawad kundi nagkaroon ka ngayon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Number 3, by His blood, the blood of Jesus Christ. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Hebrews 9:22.
So, dapat may shedding of blood. Kaya sa unang panahon, ang ginagamit para sa atonement, bayad sa kasalanan, dapat nagkatay sila ng ng tupa, no? Kambing, depende po doon sa kakayahan ng tao. Okay? Yung iba ay yung ibon, ginagamit as long ay mayroon talagang dugo na maipadana. Okay, kaya lang sa panahon ng Panginoong Jesucristo, siya mismo ang namatay para sa atin. Sarili ang dugo mismo ang dumana para sa ating lahat. Okay? But if we walk in light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. So, talaga pinakita dito na yung dugo ni Kristo ang siyang nag-purify sa ating lahat. So, tayo nakikisama doon sa mga hinirang ng Diyos, sa lahat ng tinawag ng Diyos at pinawalang sala ng Diyos, na sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay natubos mula sa ating mga pagkakamali, pagkakasala, no? Number 4, by His resurrection. Okay? He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Romans 4:25. 'Di ba? Jesus Christ resurrection nagpapatunay na we are now justified. 'Di ba? Kaya nga malaking sa atin malaking tagumpay sa atin nung si Kristo ay namatay sa krus at nabuhay muli. Kasi ibig sabihin pinatunayan ng Diyos na tayong lahat ay pinatawad sa kasalanan at lahat ng sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So that is the means of justification. Now, this is the summary, the content of justification. Okay, we have through justification our sins are forgiven. We have peace with God. And Christ's righteousness was imputed to us. Diba? And the means of justification, number 1, justification was achieved because of God. Ang Diyos mismo ang may gawa nun. Pangalawa is the God's grace, yung kanyang kagandahang loob, no? Number 3, the blood of Jesus Christ. And number 4, the resurrection of Jesus. So, sa ating buhay, bilang pagpapasalamat, tayo pinapawalang sala ng Panginoon. Hindi mo natin kayang bayaran ng salapi. Maging ang buhay natin, hindi natin kayang ibayad. Kundi ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod, ang ating pagiging committed servant sa Panginoon, yun po ang ibibigay natin. No? Kaya wala pong dahilan na tayo mag-away-away, tayo po magkanya-kanya. Di ba? Hindi po natutuwa ang Diyos doon. Matutuwa ang Diyos kung tayo nagkakaisa, tayo nagtutulungan, at pinakita natin na deserving ka na bigyan ng Diyos ng ganitong klaseng biyaya. No? Ang pagpapawalang sala sa atin. Okay? So maraming salamat. Ako'y manalangin para sa inyo mga kapatid. At nawa ang Diyos ay pakinggan ang ating dalangin ito. Panginoon, maraming salamat sa oras po na ito at sa aming pag-aaral na iyong salita. Dalangin ko na maunawaan lalo ng iyong mga anak, Panginoon, itong content and the means of justification. Kung paano mo kami pinawalang sala at anong epekto nito para sa amin. Dalangin ko na patuloy na mangungusap ang banal na Espiritu Santo sa aming lahat upang sa ganoon ang iyong mga lingkod ay makasunod ng tama sa iyong utos at maparangalan ka namin habang kami nabubuhay. Salamat Ama sa inyong karangalan, kapurihan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos.